Trililing, ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang Pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shoal. Hello, good morning sa inyo lahat. Ito po ngayon yung ating pag-usapan. Harry Roque versus Panilo. Ayan po yung ating pag-usapan ngayon. Dahil nga ang isyong ito ay nag-umpisa ito doon po sa tinatawag na gentleman's agreement na kamakailan itong si Harry Roque ay napakadaming mga sinasabi tungkol po sa isyong ito. At ang mga sinasabi niya ay hindi magkaparehas, magkatukma doon po sa kay Panilo. Kaya ang nangyari dito, si Panilo ay nag-react at sumagot dito kay Harry Roque. Pero bago po tayo magpatuloy, kung kayo po ay baguhan pa lamang sa aking channel, ay mangyaring inyo pong pakisuportahan ninyo at like at subscribe po ninyo ang aking video. At gaya ng ating pag-usapan ngayon, ito ay nangyari dahil sa issue ng gentleman's agreement. At ito'y sinagot ni Panilo na wala naman daw ganoon na usapan na gentleman's agreement between Chinese President Xi Jinping at Duterte doon po sa China. Kaya ito ay magugulitan natin na magkailang beses na sila nag-uusap o nagbangayan, nagsagutan itong si Harry Roque at saka si Panilo ay dahil nga ay sinasagot ni Panilo ay yung mga kadaldalan ni Harry Roque. No? Kaya ang sabi ni Panilo ay tumawag daw siya doon kay Duterte at nag-usap sila. At ang sabi daw ni Duterte na wala naman daw silang gano'n na pinag-usapan na gentleman's agreement sa China. Ayun. Ang nangyari ngayon, ang mga DDS ay lalong nagalit kay Harry Roque. At isinuka siya dahil sa kanyang kadaldalan ay ang mga kababayan na si Panilo pala ang totoong may direct communication doon po kay dating Pangulong Duterte. Yun. Dito ay nasira si Duterte. At hindi lamang si Duterte, pati si Harry Roque ay nasira din dahil sa kanyang kadaldalan. Panuorin po natin ito pong video na nanggaling po sa PTV4. Magkaiba ng sinasabi ang dalawang dating presidential spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y gentleman's agreement ng Pilipinas at China kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Sino ba sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Nagtatablahan na naman ang dalawang dating presidential spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay yan ang umano'y gentleman's agreement kung saan nakasaad na bawal daw magdala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Sabi ni Attorney Harry Roque, kasunduan yan ni ex-President Duterte at Chinese President Xi Jinping. Pero tinablayan ni Attorney Salvador Panelo. Sabi niya sa isang panayam, nagsisinungaling ang sinumang nagsasabing merong gentleman's agreement. Kausap ko si dating Presidente Duterte and he categorically said there was no agreement, gentleman or ungentleman. Wala pang bagong tugon dyan si Roque. Pero kanina, binweltahan niya rin ang anyay secret agreement daw ng China at ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Ayon kay Roque, ibinenta ni Trillanes sa China ang Scarborough Shoal noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Trililing, ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang Pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shoal.
Sagot naman ni Trillanes, fake news si Roque. Ang totoo raw sa panahon ni Aquino na palaya sa Scarborough Shoal ang aabot sa 100 barko ng China. Administrasyong Aquino rin ang nagpanalo ng arbitration case laban sa China na isinantabi noon ni dating Pangulong Duterte. Si Trillanes ang tumayong back-channel negotiator para pahupain ang tensyon sa Scarborough noong 2012. Kung ano man ang ini-insinuate ng mga maka-Duterte na binenta ko raw ang Scarborough, maliwanag na fake news po ito. My mission was to de-escalate o pahupain ang tensyon at mabawasan ang mga Chinese ships in Scarborough Shoal. Hindi po covered at hindi pinag-usapan ang issue ng sovereignty kasi maliwanag na atin ang Scarborough Shoal. Kabilang si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio sa mga nagpanalo sa arbitration case ng Pilipinas laban sa China. Git niya, malinaw na pabor sa China ang gentleman's agreement ni Digong at Chinese President Xi Jinping. Pero pwede yang hindi kilalanin ng Marcos administration. Oo, yan. Klaro ang sinasabi ni Panilo, mga kababayan. Pero sino nga ba talaga ang nagsasabi ng totoo dito? Di ba? Kasi nga, sumagot si Panilo na ganito, ganyan. Ito yung kanya ang tama. Pero ang tanungan natin dito kung sino nagsasabi ng totoo. Pero di bali na kung sino man ang nagsasabi sa kanila ng totoo. Parehas naman silang dating sekretary ni Duterte. Malalaman natin yan sa mga susunod na mangyayari dito sa usaping ito. Pero nagsalungatan ang kanilang pahayag. Si Harry Roque nagsasalita na kung ano pong masasabi ninyo dito, mga kababayan. Kaya dito ay lumalabas dito na ang hindi magkaparihas na statement ng dalawang tagapagsalita ni Duterte tulad ni Harry Roque at ni Panilo ay malaki pong kawalan, kasiraan doon po sa side ni Duterte. So yan lang muna po yung ating video at maraming salamat po sa inyong panonood.